Tinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes ang paratang na may secret agreement siya sa China noon kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Matapos isiwalat na may gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at China President Xi Jinping kaugnay ng status quo sa West Philippine Sea, binubuweltahan ngayon si dating Senador Sonny Trillanes ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Sabi ni Roque, si Trillanes ang pumasok umano sa secret agreement sa China noong Noynoy Aquino administration. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Tinablayan ni Trillanes. Nagsilbilan daw siyang back-channel negotiator ni Pinoy noong 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Wala raw sa kapasidad niya na ibenta ang Scarborough at bumuo ng anumang agreement sa China. Ang pagiging back-channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Kung si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang tatanungin, hindi pwedeng i-apply sa Marcos administration ang sinasabing gentleman's agreement ni Duterte sa China. That agreement is so lopsided in favor of China. But ang sabi ni Harry Roque, gentleman's agreement lang yan. That's not an institutional agreement that can bind the next president, no? Dinepensahan naman ni Senador Jinggoy Estrada si dating Pangulong Erap Estrada. Wala raw kasunduan si Erap para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil sa patuloy na banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat ng bansa, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security sa pamamagitan ng Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, paiigtingin ang maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Papalitan din ang dating National Coast Watch Council at gagawin ng National Maritime Council. Yung kabuuan ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rise, nasa east side ng ating bansa. Suportado ito ni retired Supreme Court Justice Carpio. Sanang araw ay maisabatas ito. That will streamline and harmonize all our efforts. Pinuna naman ni Senadora Amy Marcos ang Section 7 ng panukala kung saan maaaring tumanggap ng mga donasyon, grants o contributions mula sa domestic o mapa foreign sources ang National Maritime Council. Ito raw ang nagpapalala sa mga hindi matapos-tapos na gyera tulad daw ng nangyayari sa Ukraine at Gaza. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.